WPL. Puno na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBT rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Ang Burger ng Bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express, as a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayong manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ikalawang araw sa buwan ng Agosto, taong kasalukuyan. Ngayon din ay National Mourning Day from the death ng dating Presidenteng Fidel V. Ramos hanggang August 9 po, no? So naka-half mass po yung lahat ng ating mga bandila. Sa ngalan po ng bumubuo ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, Media Action Group and Radio Program, the man behind the LBKM, Police Colonel Benliner Capili, Chief District Directorial Staff. Habang inaantabayanan ko po ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, PIO, Eastern Police District. Isang oras po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero. Thank you very much, Attorney.
May pinasaya na naman po tayong ating mga kababayan na kung saan po ay nabigyan ng hustisya yung kanilang mga problema. Habang inaantabayanan ko si PIO, nais po nating batiin ang ating bagong Chief PNP, Police Lieutenant General Rodolfo Azurin, at ang ating EPD Director, Police Brigadier General Jerry F. Biaris, ang ating NCRPO Director Police Major General Felipe Rivera Natividad, at si CDDS EPD Police Colonel Benliner Capili. Isang oras po tayo magkakasama-sama kasama ang ating panauhin. Hindi lang pala siya sa picture batang-bata, batang-bata po siya sa personal. And we would like to congratulate him, Siya po ay isang abogado. Pero bago yan, magbibigay muna kami ng ilang paghahanap buhay mula po sa ating tigapagtaguyod. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to document the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Antabayanan pa rin ang aking co-anchor. Siyempre, magandang tanghali sa aking co-anchor from Marikina City Police Station, kay Police Lieutenant Julius Criste. Miss you. We have 10 minutes after 12 o'clock. Belated happy birthday sa mga nag-birthday kahapon sa hipag ko kay Alma Noralma Castelo, Garcia Castelo. So, meanwhile, atin pong ihahatid ang mga accomplishments, activities, ang mga programa na pinagkaabalahan po ng ating District Director. Yan po ay ihahatid sa atin ni Patrolman Norin Navales. Aktibidad ng Eastern Police District ng mga nagdaang araw, nagkaroon ng PRBS o PNP Retirement and Benefits Administration Service Caravan noong July 27, 2022 na dinaluhan ng director ng nasabing unit na si Police Brigadier General Nino David L. Rabaya. Ang nasabing caravan ay naglalayo na inapit ang mga serbisyo para sa mga PNP pensioner and retirees. Inilunsad naman ang EPD Enhanced Police Information and Continuing Education o ang tinatawag na EPICE Competency Examination noong July 28, 2022 para sa mga kapulisan ng Pasig, Mandaluyong, Marikina, San Juan City Police Stations, kasama na rin ang DMFB at District Headquarters. Nag-focus ang examination sa police operational procedures bilang parte ng EPD Building Capacitation and Enhanced Program kaalinsabay sa pagpapalakas ng EPD KSSBS o Knowledge, Skills, Strength, Virtues, and Service Program. Ang nasabing eksaminasyon ay gagawin tuwing huling linggo ng buwan upang masukat ang mga aral na natutunan ng mga EPD personnel sa mga lectures na ibinabahagi tuwing DIPAR o Daily PNP Personnel Accounting Report. Nagsagawa naman ng tree planting activity ang Eastern Police District noong July 29, 2022 sa Citadel Subdivision Homeowners Association, Antipolo City, na pinangunahan ng ating CDDS,
Police Colonel Benliner L. Capili. Kaakibat sa pagtalima ng 27th PCR Month celebration na may temang Ugnayang Pulisya at Komunidad tungo sa mapayapa at maayos at maunlad na pamayanan. Nakapagtanim ng mahigit kumulang 100 lemon at kalamansi seedlings sa nasabing lugar na kung saan ito ay makakatulong sa ating kalikasan upang maagapan ang mga landslide at flash floods. Nagsagawa naman ng 27th PCR month culminating and awarding ceremony noong July 29, 2022 ng hapon na dinaluhan ng Assistant Regional Director ng NAPOLCOM NCR na si Director Ferdinand R. Quirante. Ginawaran ng mga awards ang iba't ibang stakeholders ng EPD, pati na din ang mga outstanding PCOs, PNCOs at NUP. Nagkaroon naman ng oath-taking ang mga bagong miyembro ng EPD-KK officers na pinangunahan ng ating District Director, Police Brigadier General Jerry F. Biaris. Kanila namang ibinida ang kahusayan sa pagsasayaw na kung saan sila'y hinirang bilang kampyon sa Regional Sining Bayanihan Competition at magre-representa ng EPD sa national level. Nagkaroon naman ng awarding ceremony para sa inter-unit basketball competition para sa mga players ng district headquarters kahapon, August 1, 2022, kasabay ng Monday flag raising ceremony na kung saan ginawaran ang District Intelligence Division bilang third runner-up, District Operations and Plans Division bilang second runner-up, District Headquarters Support Unit first runner-up, at District Personnel and Records Management Division bilang champion ng basketball tournament. Inawardda naman as overall champion ang Pasig City Police Station ng naturang kompetisyon. Tinanggap naman ng ating butihing District Director na si Police Brigadier General Jerry F. Biaris ang plaque of recognition for being the outstanding NCRPO Police District in Police Community Affairs and Development Division for calendar year 2022 sa National Capital Region Police Office during the flag raising and awarding ceremony kahapon, August 1, 2022. Sa pamumuno yan ng aming mabait, mapagkumbaba at masipag na hepe ng District Community Affairs and Development Division na si Police Lieutenant Colonel Reynan V. Patam. Nakuha naman ng Mandaluyong City Police Station ang award bilang Outstanding Police Station in PCAD for calendar year 2022 na tinanggap ng COP ng nasabing station na si Police Colonel Govin Mel Y. Unos at PSMS Vanessa D. David ng Marikina City Police Station bilang Outstanding PCAD Senior PNCO for calendar year 2022. Bumisita naman ang ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Pasig City Hall kahapon bandang 2:00 ng hapon na kung saan ay dinaluhan naman ng ating District Director kasama ang Command Group at Chief of Police ng Pasig City Police Station upang bisitahin ang vaccination site at namungkahi ng mga mamamayan at empleyado nito na magpabakuna para maging protektado. Samantala, bukas naman, August 3, 2022, 2:00 ng hapon ay magkakaroon ng Council of Interfaith Leaders and Life Coaches MOU signing na kung saan ay naglalayo na pagtibayin ang ugnayan ng mga religious leaders at kapulisan at palakasin ang mga spiritual and moral welfare ng mga ito. At yan po ang kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Noreen Navales. Okay, maraming salamat kay Patrolman Noreen Navales. Yan po ang mga activities ng ating District Director, Police Brigadier General Jerry Biaris. Biaris, sorry. We have 16 minutes after 12 o'clock. Habang inaantabayan na natin si Police Lieutenant Julius Criste. Tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating paghahanap buhay. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan.
PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. Okay, magandang tanghali kay CDDS, no? Kay Ma'am Kat Kapili, kay Ate Elsa Juneda. Magandang tanghali. Sunday, Arnold is watching. Siyempre, si pasaway na Jigger is also watching. Again, thank you very much kay Attorney Eric Valero, no? Kahit kailan hindi po pinababayaan yung ating mga kababayan. At saka this time, we are very fortunate that we have with us Legal Officer ng Eastern Police District, Legal Officer pero a while ago, I was asking Attorney, no? Meron kasi tayong public service all the way from Nueva Ecija. Meron lang pong nais itanong sa barangay, ay sa ating abogado dahil wala po daw siyang kapasidad to sought assistance from a private lawyer. Mamaya alamin natin yan kay Attorney. So tulad ng sinabi ko kanina, hindi lang pala siya bata sa picture, batang-bata din siya sa personal. He is from Bangued, Abra, no? And yun nga, nalulungkot tayo that the area, no, is affected yung nung nakaraang lindol. Pero we are crossing our fingers. Ang ating pong gobyerno naman, no, ay inaalagaan yung ating mga kababayang apektado ng nasabing lindol. He is an awardee of Medalya ng Kasanayan awarded by Police Brigadier General George L. Almaden. Juris Doctor siya ng LLB, AB Philosophy. His trainings is Public Safety Field Training Course, Public Safety Officers Basic Course. Yung assignment niya, syempre, no, puro po sa legal service. He came from the national headquarters and now he is assigned at the District Legal Office ng Eastern Police District. We are proud and thankful to have with us Police Captain Attorney Michael Justin T. Baldugo, District Legal Officer from Eastern Police District. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Baldugo. Yes po. Magandang tanghali din po, ma'am. Tsaka gusto ko rin pong batiin yung mga tagapakinig natin at tsaka mga nanonood po dyan sa Facebook Live na magandang tanghali po sa ating lahat. Gusto ko rin pong i-grab tong opportunity to na batiin yung mga kababayan kong nalulungkot dahil nga sa sinasabing or apektado sa huling paglindol. Hindi lang to normal na lindol kundi extraordinary ika nga kasi nga ito na yung kung sa pangalawang pinakamalakas na sa history ng Pilipinas. So kung hindi po ako nagkakamali. Pero be that as it may, inaanyayahan ko po yung ating mga tagapakinig na ipagpatuloy po nating ipagdasal ang aking mga kababayan po dyan po sa Abra. Alam nyo, sa totoo lang, mga giliw na tigapakinig, we are really asking for prayers. Yung atin pong panauhin ngayon, ang family niya is also affected in Abra.
Kaya ika nga, ito ay bahagi ng mga pagsubok na ating dinaraanan. Nothing is more powerful than prayers. Kaya patuloy po tayong humihiling ng panalangin dahil may mga ilang aftershocks pa na nangyayari, no? Anyway, ito po ay this is being monitored by the government and all the government agencies concerned, no? Kaya po ang ating butihing panauhin ngayon wherein ika nga, no, ang mismong kanyang pamilya who is also residents of Abra ay apektado po. That's why we are asking po sa ating listening public na pagpatuloy po natin silang ipagdasal doon. Maaari niyo po kaming panoorin sa ating FB DWBL live streaming, Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan. At sa YouTube din po. Gayon din po sa inyong radyo sa Talapitan DWBL 1242 kHz AM band. Kasama rin ni Attorney Baldugo si Police Corporal Archimedes M. De La Paz. Mamaya magiging bahagi din siya ng ating pagtatalakayan, ano? Kasi yung layman's mind, no, ay parang ang thinking lang natin. Everyone there in the legal office, of course, is a lawyer. Kaya tanungin natin kung anong ginagawa ni Police Corporal Archimedes De La Paz doon sa legal office, no? We have 25 minutes after 12 o'clock. Ang tumpak na oras na yan ay handog sa atin ng Valyacar Trans Inc. Under the office of its president, CEO Leo Ray Yanson. So this time, alamin muna natin ang mission and vision statement ng legal office ng Philippine National Police. Ang pinaka-mission lang naman po ng legal service ng PNP ay ipagtanggol ang ating mga kapulisan kung saan ay sila ay nakakasuhan, be it criminal, administrative or anumang kaso yan, ay yun lang naman po yung pinaka mission po ng legal service. Meron din tayong naisitanong kay attorney, no? Bilang isang abogado, it takes really time para maging isang lehitimo. Tutulog si Jigger eh. Okay, tulad na nabanggit ko kanina, meron po tayong naisitanong kay attorney. Dahil siya po ay full-pledged attorney na, no? Bar passer. Pero nais natin itanong sa kanya dahil hindi din po biro yung kanyang binuno sa kanyang pag-aaral, taking up this yung kanyang kurso. Pero attorney, out of curiosity, bakit po kayo ay lehitimo bar passer na isang abogado na wherein you can even practice, no, yung iyong bukasyon as a private lawyer? Bakit po ika nga ay nagdesisyon kayo pumasok sa Philippine National Police to be one of the legal officers ng legal service? Unang-una po, bago ko po sagutin yung tanong na yan, gusto ko lang pong ihayag na ang pagiging pulis ko po ito po ay isang kagustuhan talaga. Wow. As a matter of fact, nag-apply po ako ng PNPA nung nasa second Attorney, maputol ko kayo. Pulis na po ba kayo habang kayo ay nag-aaral o nag-aral muna kayo bago pumasok sa pulis? Nag-aral po muna ako bago Okay. pumasok ng pulis. So yun nga po, tutuloy ko lang po yung sagot ko kanina na ako po ay nag-apply po ng PNPA, no? Nung second year college ako. At unfortunately, hindi ako napasama sa listahan ng mga bagong kadete. Ngunit ganun pa man, Yung ako kagustuhan nyo talaga na maging pulis. gusto ko talagang maging pulis. So sabi ko, sige, kung ayaw ng Panginoon natin na pumasok ako ng PNPA, then mag-abogado na lang ako. At nung pumasa ako ng abogasya, pumasa din ng bar exam,
ay pinagpatuloy ko yung desire na sinasabi o yung kagustuhan ng puso ko, at yun na nga ay napaunlakan or nabigyan ng pagkakataon na makapasok na sa PNP. Yun po, ma'am. Pero kahit hindi ko tanungin, probably the good attorney beside me is single. Sa papel po. Sa papel po. Okay, parang may inaamin na si attorney, no? Sabi nga, thank you very much for watching. Annalisa, magandang tanghali daw. Annalisa Azeret, watching from EPDDHSU at lahat na po ng staff ng OCDDS, gayon din po ng office ni District Director. Matanong din natin, kasi naglalaban talaga yung isip ko, Jigger, batang-bata talaga yung nasa tabi ko, no? Ilang taon na po ba kayo sa serbisyo, Attorney Baldugo? Sa serbisyo po, magdadalawang taon pa lang po ako sa serbisyo ng PNP po. Ang tipid-tipid niyan sumagot. Saan po yung huling assignment nyo bago kayo napasok sa legal service ng Philippine National Police? Kasi parang all of your assignments, you came from National Headquarters bago kayo napunta ng Eastern Police District. Am I right? Hindi po, gusto ko pong linawin. Okay. Nanggaling po ako sa NHQ or National Headquarters. Okay. Tapos po, na-assign po ako ng Western Samar. Wow, layo Particularly po dun sa Katbalogan. Tapos, 2 months thereafter, na-assign po uli ako ng Northern Samar. Doon po sa Katarman, at doon po ako medyo nagtagal sa pagiging provincial legal officer po ng Northern Samar Police Provincial Office po, ma'am. So matagal pala kayo doon sa Western Samar, tama ba? Hindi po, ma'am, baliktad po. Saglit lang po ako doon sa Western Samar. Ang nagtagal po yung sa Northern Samar po. Okay. Tayo magtutuloy sa ating panayam with the District Legal Officer coming from Eastern Police District. Pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialists. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, maraming salamat sa ating tigapagtaguyod, ang Angel's Burger, ang burger ng bayan, ang PharmaServe, at ang Balyacar Transit Inc., headed by its President CEO, Sir Leo Ray Yanson. The Action Man is watching. Congratulations daw sa team Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Okay, this time tayo naman po ay tumungo, no? Doon sa pinakatrabaho ng ating legal service. Magandang tanghali kay Police Lieutenant Colonel Marian Ebdane, ang District Chief ng Forensic Unit, Eastern Police District. Magandang tanghali, ma'am.
At sa lahat po ng Tiga Forensic Unit, EPD. Naitanong ko kanina kay attorney, ano ba ang pinakamahirap na pinagdaanan ng sa pagiging pulis? Would it be the training? Ang pinakamahirap po na pinagdaanan ko bilang pulis at bilang legal service po ay yung assignment. Unang-una po, nung galing po ako ng NHQ, inassign po ako ng Western Samar. At first time ko pong tumapak sa lupa ng Visayas. At para sa akin, yun yung pinakamahirap na struggle ko sa buhay. Kasi unang-una, malayo sa pamilya. First time kong malayo sa pamilya ko. Pangalawa, meron na rin po akong sariling pamilya. Do single po ako sa papel. Meron po akong sariling pamilya, may sariling anak at bagong panganak lang po yung anak ko. So para sa akin nahirapan ako kasi ang notion ko noon, ang nasa isip ko noon, baka magtagal ako sa Visayas, mga 3 taon, 4 na taon na paglaki ng anak ko, hindi na ako kilala. So ako man ay naglilingkod para sa bayan, yung pamilya ko ay kailangan din po ng isang ama. So yun po yung mahirap na pinagdaanan ko po. Kasi nga po yun po yung unang pagiging mapalayo sa pamilya po. Dahan-dahan pa siya, Jigger, Hindi pa ako sinagot kanina, no longer available. Okay, ano po ba ang mandate ng EPD Legal Service? Yes po. Allow me po to read the functions of the legal service po, no? Hindi lang po to sa exclusive sa district. O pag sinabing district legal officer ay hindi lang po limited po to sa district. Ang functions po ng legal service ay buong Pilipinas po ito. So unang-una po, allow me to read, ang unang function po ay we serve as the legal counsel of the PNP and in coordination with the Office of the Solicitor General, we provide legal service to the PNP in actions filed before the court, quasi-judicial and administrative bodies. Pangalawa po, bilang abogado po ng PNP, we study contracts, the PNP and submits appropriate recommendation pertaining thereto. Pangatlo po, we also render legal opinion on matters arising from the administration and operation of the PNP. Pang-apat po, we provide legal assistance and advice to PNP personnel. And yung pang-5 po, ito po yung all-encompassing po na sinasabi, yung perform such other functions and duties as may be required by law or competent authorities or as may be directed by the Chief PNP po. Galing doon. Di ba ito? Biglang nagbigay ko yun. Doon galing yun. Oo. Bigit ko sa'yo. Kaya sabi ko, yung personal question ko yung galing sa'yo. Kasi sabi ko sa'yo, personal mo to
Okay, may mga ilang katanungan pa po tayo, no? Katulad ng ano ba ang mga programs and projects ng legal service ng Eastern Police District? Yes po, inline po sa function namin sa district legal office, yung minention ko kanina na functions po ng PNP or functions ng legal service. Ang isa pong mga programa namin doon ay yung pagbibigay. Dalawa po kasi yan eh. Pag sinabing proactive and reactive. Pag sinabi pong reactive, kami po ay nagre-receive lang po ng tawag o sinasabing panyerong pulis ng mga PNP, EPD personnel po namin. Tumatawag po sila pagdating po sa operation or administrative matter. Tumatawag po sila kung may emergency, attorney, ano po yung mga bagay-bagay na kailangan namin gawin. Pwede ba namin pasukin itong mga bahay na to? May nagrereklamo po sa amin. Pwede ba namin arestuhin? Mga ganun pong bagay. At pag sinabi naman po, on the other hand, meron pong sinasabing proactive. Kami rin po ay nagbibigay ng lecture para malinawan din yung mga kapulisan natin at bago sila pumasok sa isang operation, sila po ay armado na, kumbaga, ng knowledge ng legal. So para ma-prevent po natin yung kaso. Kaya nga po na kami ay na-hire as legal service para po ma-prevent yung kaso ng mga kapulisan natin, ay nandito po kami magbigay gabay bago po sila pupunta on ground na magtrabaho po. Iyon po. Okay. Kaugnay po ng ating naitanong kanina, karagdagan po dito ay other plans, way forward activities of District Legal Office for pamamarisan. Yes po. Ang plano po namin ngayon sa legal office ay yung inline po sa verbal instruction po ng ating CCDDS na si Police Colonel Benliner Capile. Ako po ay minamandate niya, parang inoorderan po niya ako na magbigay lecture para may impact po sa ating EPD personnel dapat, at hindi lang po ako ay nagre-receive lang ng tawag. Kumbaga gusto niya maging proactive na sa EPD natin, sa district natin. So yun nga po ang isa pong plano namin. Actually by Monday po naglabas po ako ng memorandum addressing the COP po ng Chief of Police po ng Mandaluyong City Police Station na ako po ay magbibigay ng lecture pagdating po sa unang-una po yung RA 9165. About yung mga batas na pinatutupad natin. Yes po, ma'am. Okay. Yun nga po, hindi nga ko nga lang po makaber lahat, pero at least in somehow yung gusto ng ating presidente ay yung sinasabing war on drugs. So yun po yung unang-unang gusto ko rin pong tutukan sa EPD personnel, EPD PNP personnel po. At in line with that po, meron din po kasing binabang memorandum yung Chief Regional Legal Office po dun sa NCRPO po na marami daw po kasing nadidismiss na kaso pagdating sa droga. And in line with that, gusto ko rin pong inorderan po akong magbigay lecture po sa ating mga kapulisan para po hindi po tayo or maiwasan po yung dismissal po ng kaso. Okay, bilang pangkaraniwang mamamayan, ito ay isang katanungan lamang kaugnay sa isang usaping legal. Normally, attorney, ano po ba yung mga nagiging causes ng dismissal ng isang kaso? Is it due to yung kulang sa ebidensya, or what if nag-lack of interest, lalong-lalo na yung complainant? Is it one factor na nagko-cause din po ng dismissal ng isang kaso? Yes po, ma'am. One of the factors po bakit po nadidismiss yung mga kaso natin ay unang-una, kulang po tayo talaga ng ebidensya minsan. Okay. Yun po yung una. Pangalawa po, meron pong mga maliliit lang po na kakulangan, lapses doon sa paggawa po ng affidavit
Pangatlo, meron din pong siguro kamalian ng mga kapulisan natin na hindi po nila nabibigyang linaw dun sa ginagawa nilang affidavit. Yun nga po yung gusto ko pong ibigay tulong po sa kanila na pagdating po bago po sila magpila ng kaso, dapat po dadaan po sa akin po, ma'am. Okay, alam nyo, kasi mga kababayan, una sa lahat, higit sa lahat, minsan may mga payo pa nga, na nanggagaling sa ating mga abogado na if there are instances that may mga usapin halimbawa na pwede naman pag-usapan na sa paupo na hindi na mapunta sa husgado ay sabi nga pa parang ito yung tinatawag na mediation, Totoo po, ma'am. Yun. Kaya sabi nga, there are also instances that not all lawyers ay nag-end up doon sa filing ng cases. There are instances that parang they would rather have it parang immediate, baka sakali, magkasundo pa or kung ano man yung usapin ay maiayos, without, ito yung, tama ba ako, attorney? Hindi naman ako abogado pero medyo familiar tayo dito. Is the amicable settlement really? This is settlement outside court. What do you how would you explain the settlement outside court? Is it na-file na po ba or nandoon na sa fiscal's level, and sa fiscal's level nagkakaroon ng mediation? That is the amicable settlement. Am I right, attorney? Yes po, depende po sa kaso po kasi po yan po, ma'am. May mga kaso po tayo na pwede na pong immediate or pwede na pong asikasuhin or dadaan sa amicable settlement po. Lalong-lalo na po pag yung kaso ay under the jurisdiction po ng katarungang pambarangay. Kasi yun po yung pinaka-purpose po ng katarungang pambarangay. To mediate, hindi po siya wala po siyang judicial authority or judicial power na siya na po ay magdidikta kung anong magiging judgment or anong magiging action ng mga dalawang parties na naglalaban. Kundi po ang role po ng barangay natin ay to mediate. Pangalawa po, meron din pong sinasabing pag naipila na yung kaso doon sa korte, meron din pong rules pagdating po dyan, sinasabing mediation po. Yung mga judge po natin pagka nakita po nila na malit lang naman po yung pinag-aawayan, ay ni-orderan po sila na dumaan po sa mediation. Yun po, ma'am. Meron din pong, in addition po, meron din pong kahit po hindi po under jurisdiction ng katarungang pambarangay, kahit wala pa pong naipipilang kaso, yung mga parties mismo, sila po mismo yung nagtitake initiative para matapos na po yung kaso. Kasi nga po itong pagpipila ng kaso ay matagal na proseso, hindi nga lang po ito matagal, magastos din po. Kailangan, ikaw ba naman po ay magbabayad pa ng abogado para lang malutas yung problema kung kayang-kaya naman na po itong pag-usapan. Okay. Isa sana itanong ko kanina kay attorney, yung ating legal service of course ay nagre-represent sa ating mga kapulisan if yung isang individual na police ay nai-involve sa kaso in line of duty. 'Di ba, attorney? Tama po ba ako? Yes, ma'am. Okay. Ano po ba yung in line of duty na sinasabi natin? There are instances that we have our authorities in uniform wherein nagkakandak sila ng mga operations whatsoever. Then after then ay nasasampahan po sila ng kaso. Ito po ba yung instances na pumapasok ang ating legal service? Yes po, ma'am. Actually and definitely yan po yung pinaka main function po. Bakit po kami na-hire as lawyer po ng PNP? Kasi po nga po, maraming yung mga PNP natin, yung mga personnel natin ay very hesitant po nung una. Hesitant po sila na magtrabaho kasi nga pag sila po ay nagtrabaho, doon po sila nakaka-encounter ng kaso. So ang notion noon, ang isip ng mga kapulisan natin, bakit po siguro lang po, ito po ay personal na opinion ko, siguro hindi sila nandyan sa kalsada noon kasi takot din po silang makasuhan. Ika nga ay kung isipin mo nga, magtatrabaho na nga lang ako, ang magiging reward pa ay kaso.
Ngayon po, that's the time na parang nag-isip po yung national headquarters natin na, kailangan ata natin ng maraming lawyer para tong mga kapulisan natin or yung mga tropa natin ay maboost naman po yung kanilang moral o maging confident sa kanilang pagtrabaho at hindi na nila iniisip yung kaso kasi meron na silang personal na abogado na hindi na sila nagbabayad pa, hindi na sila nag-iisip pa ng pera para lang mabayaran yung magre-represent sa kanila, be it sa administrative body or sa judicial body kung sa korte po. Okay, meron din tayong isang katanungan, ano? Ano daw ang karaniwang ginagawa ng isang abogado ng pulis or ano ang kaibahan ng legal officer ng Philippine National Police sa mga private lawyers natin? Yes po ma'am. Ang malaking pagkaiba po ay yung sa kliyente po. So sa Dahil puro pulis lang yung sa PNP, no? basically po yes po. Pag legal service, pag sinabing legal service or attorney ng PNP, ang pinaka-primary na kliyente po namin or we take priority is yung PNP po. Will there be a conflict if ever na during your service you are one known as to be a legal officer of the Philippine National Police and you will be handling private cases outside? Will there be a conflict? Yes po ma'am, kasi basically we are employed. Hired, no? We are employed or we are hired by the PNP. Tapos kung kukunin namin yung kaso, tapos ang kalaban namin ang state or yung gobyerno ay malaking kamalian po yun po ma'am. So Ito po ba ay pumapatak sa double compensation? hindi naman, not necessarily noon po, pero But yung employment niyo, yung employment po ma'am, dapat po kaming mga lawyer po ng PNP dapat dedicated for the doon. government po. Okay. Hindi na natin itatanong yung pwede ba siyang maging abogado ng isang sibilyan. Pero may tinanggap po tayong sulat coming from Nueva Ecija, no? Actually, naitalakay ko po ito kay attorney kanina. We will just be asking for legal opinion. Although sinabi nga ni attorney kanina, he cannot be a private lawyer, no, because he's employed with the Philippine National Police under the legal service ng Philippine National Police. Parang tulong na lang natin ito sa ating kababayan, ano? Mamaya po yan, ating ihahayag kay attorney kung ano po yung problema ng ating isang kababayan. Bilang isang abogado ng Philippine National Police, and if by chance, kayo po mismo ang naka-encounter ng problema sa isang kabaro, no? Kapwa pulis, maaari po ba kayong makapagsampa ng kaso laban sa kapwa niyo pulis? Una-una po, gusto ko pong linawin, no? Although, ang main function ko po sa legal service ay to defend my PNP personnel, we do not condone. Although kami ay lawyer ng PNP, we do not condone, we do not tolerate. Kung sila po ay gumawa ng isang kamalian, then hindi po natin yan ito-tolerate. Pero doon po sa tanong ninyo kung pwede ba akong magsampa ng kaso, ay yun po ay ang sagot ko po dyan ay hindi po. Kasi hindi po ang legal service or legal office po ang proper na office kung saan po magpipila po tayo ng kaso laban sa ating kapwa pulis. Ay, ganun ba yun? Yes po, ma'am. Pulis sa pulis, regardless of you being a lawyer, halimbawa pulis sa pulis, hindi pwedeng magsampa ng kaso ang isang pulis sa kapwa niya pulis. Ilabas natin muna, let's say, ilabas muna natin si Attorney Baldugo ngayon. Pulis sa pulis, hindi po ito pwedeng magsampa ng kaso sa kapwa niya pulis. Tapos, ang mag-handle is ang legal office ng Philippine National Police. Gusto kong linawin, pwede pong magsampa ng kaso kahit po pulis ako or hindi, pwede ko pong kasuhan yung kapwa ko Ano pulis. po ang hindi doon? Ang hindi lang po pwede ay yung
yung office ko po or yung yung legal. abogado. Opo, yung pagiging legal Okay. officer ko po. Okay. Mismo si Attorney Baldugo pala yun, na hindi Yes, po ma'am. pwedeng magsampa ng kapwa niya police because he came from the legal office. Tama po ba yun? Yes po, ma'am. Yun. Pero Yung pala yung exemption dun sa ano. yes po, ma'am. But each and every individual na police officer ay pwede rin magkaroon ng sampahan ng kaso. Yes po, ma'am. Yun lang Tama po. ilalabas natin ang tanggapan ni attorney, he as the legal officer of the Philippine National Police. Tama po, ma'am. Yun lang pala yun. So, alimbawa, hindi lang si Attorney Baldugo. All those legal officers coming from the Philippine National Police cannot file. Tama ba ko? I-generalize natin, attorney. Cannot file a case against kapwa niya police from the legal office, ha? Yes po, ma'am. Kung i-invoke po nila yung assistance po ng legal office, ay doon po sila magpapatulang para kasuhan po yung kapwa naming pulis na nagkasala, hindi po pwede. Kasi abogado kayo ng kapulisan. Yes po. But they can ask assistance from the other unit o yung sinasabing Internal Affairs Service po, ma'am. Sa IAS yun. Yes po, ma'am. Oo. Pero yun nga, yung nilinaw lang natin, katulad ng katanungan kanina, kung maaaring magsampa si attorney, no? Legal officer coming from the legal service sa kapwa niya police, hindi po pala po pwede. Yes, hindi po pwede, ma'am. Well, 5 minutes before 1 o'clock. May OT ako, may OT. Okay. Bait-bait talaga ni Kuya Jigger. Thank you very much kay Nes, get well so, ay kay Noreen, ano? Get well so, Noreen. Okay, napakagandang tanong nito, no? Pwede po ba kayo from the legal service manghuli ng kriminal dahil kayo nga ay police? Samantalang ang role ninyo ay legal service, purely administrative matter, attorney. Yes po, ma'am. Una-una po, kahit po ang primary duty po namin administrative, lawyer po ng PNP, katulad din po ng crime lab, sa crime lab lang din sila. But we can arrest criminals po, ma'am, kasi kami po ay isang police din po, kahit po ako ay abogado, kahit po yung forensic. So pwede pala. Yes po, ma'am, kasi dala-dala pa rin po namin tong uniforme po ng PNP po, ma'am. Okay. I just don't know, no, kung ito ay sasagutin ni attorney o yung ating kapulisan na nandito din sa ating tabi, no? Sabi ka natin kanina, I suppose na everybody from the legal service is composed of mga lawyers, no? Pero out of curiosity, nais din natin tanungin. Meron din tayo nga mga kapulisan doon na hindi po sila abogado, no? Siguro alamin natin kung ano ang role, no, ni Police Corporal Archimedes M. De La Paz sa Office ng Legal Service ng Eastern Police District. Okay. Ano nga ba ang ayun? Okay, if you can speak with your mask, go ahead. Yes, tanggalin ko na lang po. Yes, you can. If I may. Noong una, magandang hapon po sa tagapakinig ng ating lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Ano nga ba ginagawa mo doon? Opo. Tinatanong ni attorney. Actually, I am the Action PNCO sa legal office. Okay, Action PNCO. So you are taking the calls of the complaints. Opo, mga pumupunta sa amin ng mga walk-in. Okay. Yung mga calls na iba, minsan dumadaan sa amin, pero karamihan po ng calls and text message, diretso na po kay attorney. Yung mga walk-in po. So the attorney parang ina-assess nila before mapunta kay Attorney Baldugo. Am I right? Yes po, ma'am. Sila po yung tumutulong po sa akin sa administrative functions po ng legal service. Sila po yung tagalista, tagagawa po ng action activity report po namin. Siya po yung tagatanggap ng mga tao po doon bago po dadaan sa akin. Siya po yung nagbibigay po ng alam yung mga schedule ko po. So he is more well-versed yan, no?
dun sa pinaka-nature ng ng legal service. I would like to congratulate the Office of the Chief District Directorial Staff, yung mentoring ng values and leadership under the Office of Police Colonel Benlaynor Capili. And yung nabanggit kanina ni Attorney na magkakandak sila ng seminar. Alam niyo, Attorney, napakalaking tulong nito, no? Kasi parang sabi niyo nga, you were tasked by CDDS to do this because I suppose this is one of the factor, no? Parang to educate, no? And ika nga para maging familiar and educate everyone na ating mga kapulisan tungkol sa ating mga batas and how they will handle it, ano? Yes, Napakaganda nito. Yung inyong gagawin na ika nga ay is this a seminar, sort of a seminar, orientation, or seminar, lecture, kung ano pong tawag po nyo dan, bahala po kayong anong dapat term na tawagin, basta po nagbibigay po ako ng knowledge, nag-impart po ako ng knowledge pagdating po sa legal sa ating mga kapulisan. Pag-iisipin pa ako ni attorney, ano nga ba tawag doon, Jigel? Pero maganda po yun, una-una sa lahat para po ika nga magiging yun, napakalaking tulong sa ating mga alagad ng batas, lalo na higit yung pong engage sa mga operations, no? Kasi katulad ngayon, very well versed yung ating mga kababayan ngayon na for each and every individual case, it has to pass through barangay bago po ito mapunta sa husgado, sa kapulisan, it has to pass through. There was even a program ng Philippine National Police yung pinaghalo natin sa isang opisina, yung barangay at kapulisan, di ba? So since that time, sabi ko nga naging organized na, attorney, yung pagto-travel ng bawat kaso. Since the implementation of that na parang it has to pass through then tapos pumunta doon, na parang ngayon condition na yung isip ng ating mga kababayan na but andito po yung abogado sa tabi ko. There are cases wherein attorney, siguro si attorney na lang yung magsabi, there are cases wherein it can be directly filed or hindi na dumaan sa barangay, pwedeng diretso. Tama po ba ako, attorney? Yes po, ma'am. Like what cases, attorney, yung po pwedeng hindi dumaan ng barangay, either madiretso sa kapulisan or sa korte? Yung mga katulad po yung mga karumal-dumal po na kaso. Katulad po ng rape, katulad po ng murder, homicide, mga ganun pong bagay or mga ganun pong kaso, hindi na po yan dinadaan sa mediation. Kasi po, yung nature po niya, hindi na po yan nadadala po sa usapan eh. Ika nga po, kung ikaw nga po pinatay yung isa mong kamag-anak, well of course, bilang biktima or yung kamag-anak mo ay isang biktima, hindi niyo po yan masasettle po sa isang mediation. And there are instances na ang agad na sa isip nun is gantihan. Kaya talagang kailangan na yung rescue ng ating mga alagad ng batas. Tama po. Okay, tayo po magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan.
Kasama ko pa rin live dito sa ating impila ng ating panauhin, District Legal Officer ng Eastern Police District, Police Captain Attorney Michael Justin Baldugo. Again, happy listening, happy watching, no? Kay Raul, good afternoon. Raul Miguel. The Action Man is watching. CGGS is watching. Annalisa Azeret, magandang tanghali daw. Watching here at EPD DHS. Okay, tulad po ng nabanggit natin kanina, siguro Jigger, meron lang ko itatanong kay attorney. Gaano po ba kaseryoso, attorney, yung kaso ng AWOL, absent without leave? Yan po ay kung hindi po ako nagkakamali, isang grave misconduct po yan sa aming Memorandum Circular 2016-002 po, ma'am. Does it cause dismissal in the service, attorney? Yes po, ma'am. Yan po yung corresponding penalty po ng AWOL po, ma'am. Okay. Pero sabi nyo nga in line of duty, no? In line of duty yung ating mga tinatalakay, but we are receiving yung mga queries naman ng ating mga kababayan regarding po sa usaping legal. Yung pong halimbawa, ito ang isang pamilya lumapit sa inyong tanggapan, kaya lang kasi nga in line of duty, yung po bang immorality is one serious offense ng ating mga kapulisan? Yes po, ma'am. Yan po ay saan ito na itutulog? Sa inyo o sa IAS? marami po kasing venue po yung administrative case natin po sa probably PNP. also with the NAPOLCOM. Meron pong NAPOLCOM, meron pong ombudsman, meron din pong pleb, meron din pong IAS po, ma'am, meron din pong doon sa investigation division po, ma'am. So kung tutuusin po, ma'am, ang dami pong kalaban tong legal service. Ako po nag-iisa lang. Sila, ang dami-dami po silang pwedeng venue ng pwede kong kalabanin po, ma'am. Kaya nga saludo tayo eh. Bukod sa nag-iisa siya, batang-bata pa. Pero yung pagiging single jigger, kalimutan mo na, ha? Hindi katulad nung yung sa team, sa cyber, no? Yung team leader ng cyber. Single talaga siya, single. Anyway, yung ating pong binabanggit kanina, yung letter sender natin from Nueva Ecija, no? Yung legal advice na nais po lang hingin, ay siya po ay nandun yung sa isang cellphone. Siya po ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Iniwan ng kanyang pamilya dito. Pero yung unang taon ay maayos, subalit ng pagbalik niya po ay iniwan ng kanyang asawa, ang kanyang mga anak, sumama sa ibang babae. Mm-hmm. And now, i-give up niya yung trabaho niya sa abroad and siya po ay, she finally decided to file a case against the husband. Ano daw po ba yung kanyang po pwedeng i-file dito? Since siya po ay legal na asawa at sa mga oras na ito ay nandun yung lalaki sa kanyang kinakasama. Marami pong pwedeng kaso. Actually po, no, sa lalaki po. Unang-una po yung property po daw, yun ang gusto niya i-secure dahil iniwanan yung mga anak niya. Yun po, ma'am. Yan kaakibat po yan ng kasong BAUSI or Violence Against Women and Children na pag po siya ay napatunayan na guilty po dun sa BAUSI natin, matatanggalan po siya ng karapatan na mag-administer ng mga properties po nila, ma'am. Okay, siguro giyahan na lang natin siya, no? Yung ating letter sender. Attorney, kasi nagkaroon sila ng pagkikita sa barangay but unfortunately hindi po sumipot. Meron pa pong isang pagkikita. So after po na halimbawa siya ay siputin o hindi, can the letter sender go directly to our authorities, lalo na sa women's desk, dala-dala yung certification coming from the said barangay?
Yes po, ma'am. Okay. Pwede na po yun, So ma'am. i-guide na po ito ng ating mga kapulisan from there. Yes, ma'am. So long as po meron po siyang dalang Cert- certificate to file an action po. Okay. So, if ever, ayun na nga, alam ko po na nakikinig siya. Alam ko po na minomonitor niya ito dahil yun nga po. Ang mabigat dito is i-give up niya na yung kanyang trabaho. So, tulad ng ating nabanggit dati, dahil meron pa kayong isa pang pagkikita sa barangay, you need to wait for that. Then after that, pumunta ka na dyan sa area ninyo sa kapulisan. Anong office ang pwede niyang puntahan, Attorney Baldugo? Yun po yung WCPD or Women's and Children Protection Desk po, ma'am. So we have there in Nueva Ecija area, we have one there of course, no? Anyway, ang bilis-bilis naman, Jigger. Bakit pinabilis mo naman yung oras? Umabot na naman tayo sa ating oras ng pagpapaalam. So this time, I will be giving the young district legal officer from the Eastern Police District his parting words and parting message para po sa ating mga kababayan. Attorney, please go ahead. Yes po. Gusto ko lang pong magpasalamat sa ating tagapakinig sa patuloy pong pagsubaybay sa ating programa, Lingkod ng Bayan. Pangalawa po, gusto ko rin pong ipaabot or i-impart sa ating unang-una po sa kapulisan sa Eastern Police District, yung Pasig, Marikina, Mandaluyong, saka San Juan Police Station, police personnel na pag kayo po ay may kaso, administrative or criminal po, so long as po in the line of the performance or in line the performance of your official duty, ay huwag po kayong mag-hesitate na lumapit po sa legal service po, ma'am, sirs. Yun po. Maraming salamat po. Gusto ko rin pong idagdag yung sinasabing panyerong pulis. Nagbigay po ako ng memorandum imparting thereto yung cellphone number ko, at pag may tanong po kayo sa operational matter or administrative matter, anytime po pwede po kayong tumawag po sa akin, 24/7 po yan. Yan po yung sinasabing panyerong pulis po. Maraming salamat po. Okay, alam niyo po, nais nating magpaabot ng taus-pusong pasasalamat sa ating butihing panauhin. Alam niyo mga kababayan, Attorney Baldugo actually came from Abra. Tinanong nga po natin siya if he can make it to be with us live. Dahil nga po tulad na nabanggit ko kanina, his family is also one of the victims nung pong kagaganap lamang na lindol. So, tulad po ng ating inihiling, humihingi po tayo ng panalangin sa ating mga kababayan. Patuloy po tayong manalangin para po sa ating mga kababayan na biktima po ng nasabing lindol at sa lahat po ng dumarating sa ating mga buhay. Sabi nga, God is so good. God is always with us. So once again, maraming salamat kay Police Captain Attorney Michael Justin Baldugo, Chief District Legal Officer, Eastern Police District, kay CDDS Police Colonel Benliner Capili, at sa aking mga co-anchors na kung saan po ay siguro this coming Tuesday makakasama natin po sila. Sa ating mga tigapagtaguyod, sa ating technical side, kay Engineer, kay Arnold, kay Jigger, thank you very much. Sa aking pilot, kay Police Corporal Robin Barameda. Once again, magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Ito po ang inyong bang lingkod, Flory Gabitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer.
Thank you.